Isang mangkok ng pinakuluang damo sa gitna ng marangyang piging. Ito ang halaga ng aking 3 taong pagiging asawa. Habang sila'y nagpapakasasa sa karangyaan, hinayaan ng asawa kong pagtawanan ako ng kanyang ina. Sanay ka naman sa hirap, di ba? Panunuyan niya habang nakayuko ang lalaking pinangakuan ko ng buhay. Ngunit tapos na ang aking pagiging sunod-sunuran. Ibinaba ko ang singsing at ang tseke. Paano nga ba nagsimula ang pagdurog bago ang aking pagbangon? Mas mabuti pa, sanang natuluyan na lang ang nanay niyang iyan sa ospital kaysa maging pabigat pa sa mga Bergara. Wala na ngang silbi ang anak na ipinasok dito, kailangan pa nating buhayin ang inang naghihingalo. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa makapal na pinto ng sala. Matalim, walang pasubali, at may dalang lason na kayang pumatay ng kaluluwa. Nakatayo si Seraphine sa pasilyo, hindi makahakbang. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay buong ingat niyang bitbit ang isang mamahaling bandehado ng pilak. Nakapatong doon ang porselanang tasa na naglalaman ng chamomile at lavender tea. 3 oras siyang nagtiyaga sa mainit na kusina. Tinitiyak na tama ang sukat ng bawat dahon at eksakto ang init ng tubig upang mapayapa ang lalamunan ng kanyang biyenan na si Doña Esmeralda. Ito sana ang alay niya, isang tahimik na pagsusumamo ng pagmamahal at paggalang. Ngunit ang isinukli sa kanya ay ang pagyurak sa nag-iisa at pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Unti-unting nanlamig ang buong katawan ni Seraphine kahit naramdam niya ang init ng tsaa na tumatagos sa kanyang mga palad. Tila may nakabara sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok. Humigpit ang pagkakakapit ng kanyang mga daliri sa gilid ng bandehado hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ibato ang porselana sa dingding, ngunit nanatili siyang tuod. Ang marangyang paligid ng mansyon ng mga Vergara, ang mga nagkikinangang chandelier at mamahaling mga pintas sa dingding ay biglang naging tila isang masikip at nakakasakal na hawla. Paano ko pa ipaglalaban ang halaga ko sa bahay na ito kung sa paningin nila ay isa lamang akong utang na nagkatawang tao? Huminga siya ng malalim, pinilit na kalmahin ang nag-aalborotong dibdib at dahan-dahang humakbang papasok sa sala. Sinalubong siya ng nakakapasong tingin ni Doña Esmeralda na prenteng nakaupo sa paborito nitong silya. Sa gilid ay naroon si Manang Rosa, ang matandang kusinera na mas matindi pa ang ere kaysa sa mga tunay na may-ari ng bahay. Nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Lumapit si Seraphine upang ilapag ang tsa. Ngunit bago pa man niya tuluyang maibaba ang bandehado sa mesita, sinadya ni Manang Rosa na umatras ng mabilis. Sumalpok ang balikat ng matanda kay Seraphine. Nawalan ng balanse ang bandehado. Tumapon ang mainit na tsa, dumaloy ang ilan sa braso ni Seraphine bago tuluyang bumagsak ang porselanang tasa sa makintab na marmol. Ang magagandang disenyo nito ay nagkalasog-lasog sa sahig. Naku naman, Seraphine, napakalampa mo talaga. Mabilis na bulyaw ni Manang Rosa, ang boses ay sadyang nilakasan upang umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mahal-mahal ng tsaang iyan, binili pa ni Senyora sa London. Hindi ka na nga nakakatulong sa gastusin sa bahay na ito. Nagkakalat ka pa. Napapikit si Seraphine sa hapdi ng paso sa kanyang balat. Ngunit mas kumirot ang kanyang dibdib sa mga salitang ibinato sa kanya. Wala siyang ginawang masama. Sinadya iyon ng matanda. Tiningnan niya si Doña Esmeralda, umaasang makakakita ng kaunting pangunawa. Ngunit ang biyanan niya ay marahas lamang na bumuntong hininga habang pinupunasan ng gilid ng kanyang palda, kahit hindi naman ito natalsikan. Diyos ko, tila hirap na reklamo ng Donya. Pati ba naman sa pagdadala ng tsaa, kailangan ko pang ma-stress? Kailan ka ba matututong kumilos ng naaayon sa uring kinabibilangan mo? Sa pagkakataong yon, narinig ni Seraphine ang mga pamilyar na yabag mula sa hagdan. Pababa si Leandro, ang kanyang asawa. Ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar.
Bumilis ang tibok ng puso ni Seraphine. Tumingala siya kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Tahimik na sumisigaw ng tulong. Ipagtanggol mo naman ako, Leandro, kahit ngayon lang. Sabihin mong hindi ko sinadya. Tiningnan ni Leandro ang nagkalat na tsa sa sahig. Ang basag na porselana, ang naiinis na mukha ng kanyang ina, at panghuli, ang nakayukong asawa na may namumulang paso sa braso. Sa halip na lumapit upang tingnan kung nasaktan si Seraphine, humalukip-kip lamang si Leandro at umiling. Hon, ano ba namang ginawa mo? Alam mo namang masama ang pakiramdam ni Mami ngayon. Linisin mo na lang yan ng tahimik para hindi na masira ang araw niya. Please lang, huwag ka nang gumawa ng issue. Parang may malamig na patalim na ibinaon sa dibdib ni Seraphine at dahan-dahang inikot. Hindi man lang nito tinanong kung ayos lang siya. Ang mahalaga lamang sa asawa niya ay ang kapayapaan ng mansyon na ito. Kahit ang kapalit ay ang unti-unting pagkamatay ng kaluluwa ng sarili nitong asawa. Lumuhod si Seraphine sa malamig na sahig. Kumuha siya ng basahan at dahan-dahang pinulot ang mga bubog ng porselana. Bawat piraso ay tila sumisimbolo sa mga pangarap at pag-asa niyang nadurog simula nang maging asawa siya ng isang bergara. Habang nakayuko siya roon, narinig niya ang mahinang tawanan ni Leandro at ng kanyang ina. Nag-uusap na sila tungkol sa isang paparating na pagtitipon. Tila walang nakaluhod na asawang nasasaktan sa kanilang harapan. Tila isa lamang siyang anino na walang halaga. Sa pagitan ng kanyang nanginginig na mga daliri, dinampot niya ang isang maliit ngunit matulis na piraso ng basag na tasa. Ikinuyom niya ito ng bahagya hanggang sa maramdaman niya ang sakit nito sa kanyang balat. Pasimple niyang ibinulsa ang bubog sa loob ng kanyang apron, isang tahimik na paalala sa kanyang sarili na sa bahay na ito, ang pagiging mabuti ay walang idudulot kundi sugat. Habang nagpupunas ng sahig, napansin ni Seraphine na inilabas ni Leandro ang telepono nito mula sa bulsa ng pantalon. Umilaw ang si screen. Binasa ng kanyang asawa ang isang mensahe. At doon, nakita ni Seraphine ang isang lihim na ngiti na sumilay sa mga labi ni Leandro. Isang ngiti na matagal na nitong hindi ipinapakita sa kanya. Mabilis na ibinaligtad ni Leandro ang telepono sa ibabaw ng mesa. Sino ang nagpapangiti ng ganito sa asawa niya sa gitna ng pagpapahirap sa kanya? Nang matapos sa paglilinis, dinala ni Seraphine ang mga bubog sa maruming bahagi ng kusina. Binuksan niya ang gripo, hinayaan niyang agusan ng mainit na tubig ang kanyang mga kamay. Doon lamang niya napansin na nasugatan pala ang kanyang hintuturo mula sa matulis na porselanang pinulot niya kanina. Sa gilid ng lababo, nakapatong sa ilalim ng mga resibo ng pinamalengke ay ang isang puting sobre na lihim niyang natanggap kaninang umaga mula sa kartero. Nanginginig ang mga basang kamay na kinuha niya ang papel sa loob nito. Ito ang billing statement mula sa ospital kung saan nakaratay ang kanyang ina. Ang mga letra sa ibaba ay nakaimprinta sa mapulang tinta. Nagbabala na ititigil ang lahat ng life support at gamutan kung hindi mababayaran ang buong balanse sa loob ng 3 araw. Kung lalapit siya at magmamakaawa kay Doña Esmeralda, tiyak na dudurugin siya nitong muli at isusumbat ang buong buhay niya. Ngunit kung hindi siya hihingi ng tulong, mamamatay ang nag-iisang taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Ang matinding kawalan ng pag-asa ay tila pumupulupot sa kanyang leeg. Wala siyang malapitan, wala siyang kakampi. Mula sa sugat sa kanyang daliri, isang patak ng dugo ang kumawala. Bumagsak ito at sumama sa umaagos na tubig. Dahan-dahang nag-iwan ng pulang mantsa sa kaputian ng lababo. Tuluyang inanod ng tubig ang huling patak ng dugo sa puting lababo. Pinunasan ni Seraphine ang panginginig ng kanyang mga kamay. Bawat paghinga niya ay mabigat. Tila may nakadagan na bato sa kanyang dibdib. Kailangan niyang lunukin ang huling piraso ng kanyang dangal. Para sa kanyang ina, gagawin niya ang lahat, kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang muling pagyuko
sa mga taong patuloy na tinatapakan ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan, siyang naglakad pabalik sa malawak na sala. Nakaupo si Doña Esmeralda sa isang marangyang sofa, kasalukuyang sinusuklayan ng isang katulong habang nagbabasa ng isang fashion magazine. Tila walang nangyaring tensyon at pagbasag ng porselana kanina. Huminto si Seraphine sa di kalayuan at mahigpit na hinawakan ng puting sobre mula sa ospital. Nang mapansin ng kanyang biyena ng kanyang presensya, tinaasan siya nito ng kilay. Hindi man lang nag-abala na ibaba ang hawak na babasahin. "Mommy!" Basag ang boses na simula ni Seraphine. Lumapit siya at marahang inilapag ang sobre sa maliit na mesa sa tabi ng Donya. Dumating po ang sulat mula sa ospital. Kailangan na po sanang bayaran ng balanse para sa life support ni Mama. Kung maaari po sana, baka pwedeng mahiram muna ang pondo. Babayaran ko po unti-unti. Hindi pa man siya natatapos, padarag na isinara ni Esmeralda ang magazine. Ang malamig nitong mga mata ay tumitig kay Seraphine nang may matinding pandidiri. Tila ba isang nakakahawang sakit ang nasa kanyang harapan. "Utang na loob, Seraphine," mapangutyang bungad nito. Ang boses ay sadyang nilakasan upang marinig ng mga katulong sa paligid. "Ilang taon na nating binubuhay ang nanay mo. Nang kinasal kayo ni Leandro, binayaran namin ang unang operasyon niya. Akala ko ba malinaw na yon ang kabayaran para sa pagiging asawa mo dito? Binili namin ang buhay ng nanay mo at kapalit niyon ay ang paglilingkod mo sa pamilyang ito. Ngayon, manghihingi ka na naman? Ano ang tingin mo sa amin? Bangko ng mga patay gutom." Parang sinampal ng paulit-ulit si Seraphine. Ang bawat salita ay isang latigo na humihiwa sa kanyang natitirang pag-asa. "Wala na po kasi akong malapitan." Pagmamakaawa niya, pilit pinipigilan ang pagtulo ng luhang nagbabadyang bumagsak. "Pangako po, maghahanap ako ng paraan para maibalik iyon." "At paano ka magbabayad? Sa pamamagitan ng paglalaban ng mga damit namin? O baka sa pagbabasag ulit ng mga mamahaling porselana?" Tumawa ng pagak ang matanda. "You are nothing but a burden, Seraphine. Kung hindi lang dahil sa awa ni Leandro sa'yo, matagal na kitang pinalayas. Huwag mo nang abalahin ang anak ko sa mga gastusin ng nanay mo. Matuto kang rumespeto sa perang hindi naman sa'yo." Iwinasiwas ng Donya ang kanyang kamay nang may pagtaboy. Senyales na tapos na ang usapan at pinapalayas na siya. Naiwang nakatayo si Seraphine, manhid, durog at nilamon ng matinding hiya. Wala ni isa mang sumagip sa kanya. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang pait ng sariling dugo. Sabay talikod bago pa man tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha sa harapan nila. Nang makapasok sa kanilang kwarto ni Leandro, mabilis niyang inilak ang pinto. Dumiretso siya sa pinakasulok ng malaking aparador. Sa ilalim ng mga lumang damit na hindi na niya sinusuot, kinuha niya ang isang manipis at nakatagong laptop. Ito ang kanyang nag-iisang lihim. Sa loob ng mansyong ito, kilala siya bilang isang walang silbing asawa. Ngunit sa labas, sa mundo ng mga numero at negosyo, siya ay si S. Valerius, isang hinahanap-hanap at matalinong financial consultant na nagliligtas sa mga maliliit na kumpanya mula sa pagkalugi. Sa tuwing gabi, habang natutulog si Leandro nang nakatalikod sa kanya, tahimik siyang nagtatrabaho, bumubuo ng mga financial portfolios at kumikita ng sarili niyang pera na walang nakakaalam. Binuksan niya ang laptop. Tiningnan niya ang balanse ng kanyang ipon sa isang offshore account. Napakagatlabi siya nang makitang kaunti na lamang, ilang proyekto na lamang ay sapat na ito upang mabayaran ang buong utang sa ospital at tuluyan na siyang makalaya mula sa nakakasakal na utang na loob ng mga Vergara. Mula sa loob ng laptop case, inilabas niya ang isang luma at kupas na litrato. Sila iyon ng kanyang ina, nakangiti habang kumakain ng simpleng sorbetes sa harap ng isang maliit na tindahan sa San Isidro bago pa man dumating ang sakit. Dahan-dahang hinaplos ni Seraphine ang nakangiting mukha ng ina sa litrato. Ang magaspang niyang mga daliri,
ay nagbigay ng banayad na init sa malamig na papel. Kunting tiis na lang, Mama. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay basag, ngunit nag-uumapaw sa determinasyon. Ilalabas kita rito. Ilalabas ko tayong dalawa sa impyernong ito. Sa gitna ng kanyang pagninilay, biglang umilaw ang screen ng laptop. Isang mensahe mula sa isa sa kanyang pinakamalaking kliyente, isang international logistics firm. Nag-aalok ito ng isang malaking kontrata, ngunit may isang kondisyon. Nais ng pamunuan na makipagkita ng personal kay S. Valerius dahil nais nilang gawing opisyal ang kanilang partnership. Nag-aalangan si Seraphine. Alam niyang kung malalaman ng mundo na siya at ang asawa ng tagapagmana ng Vergara Holdings ay iisa, at kapag natuklasan ito ni Doña Esmeralda, paniguradong gagamitin nila ang kanyang kakayahan para lalo siyang gawing alipin ng kumpanya nila. Nagtipa siya ng maikling pagtanggi, idinahilan ng kanyang mahigpit na patakaran sa pag-iingat ng kanyang pagkakakilanlan. Isasara na sana niya ang laptop nang umalingaw-ngaw ang mga kakaibang ingay mula sa ibaba ng mansyon. Mga masasayang boses, isang pag-uusap na puno ng pananabik, lalo na ang matinis at maligayang tawa ni Doña Esmeralda na hindi nito kailanman ipinakita o ipinarinig kay Seraphine. Mabilis niyang itinago ang laptop sa ilalim ng mga damit at lumabas ng kwarto upang sumilip mula sa itaas ng hagdan. Sa ibaba, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng pulang bestida, perpektong ayos ng buhok at may hawak na mamahaling handbag. Si Mirel, ang dating kasintahan ni Leandro at ang babaeng laging inihahambing kay Seraphine ng kanyang biyenan. Nakikipagbeso ito kay Doña Esmeralda at sa gilid, nakangiting nakatingin si Leandro. Tila nakalimutan agad ang lahat ng pambabastos sa asawa niya kanina lamang. "Oh Mirel, hiha! Mabuti naman at pumayag kang tumira rito kahit ilang araw. Ang guest room ay perpektong inihanda para sa'yo." Malambing na wika ng Donya, isang tonong nakalaan lamang para sa mga taong itinuturing niyang kauri at nababagay sa pamilya. Napakuyom ang mga kamao ni Seraphine. Pinapasok ng kanyang biyenan ang ahas sa sarili niyang pamamahay. At ang kanyang asawa ay walang ginagawa, kundi ngumiti ng palihim. Tinulak ng isang katulong ang gamit ng bisita, papasok sa pasilyo. Ang mabigat at nag-iikot na gulong ng maleta ay lumikha ng nakakapasong tunog sa makintab na sahig. Isang tunog na tila nagbabadya ng parating na malaking bagyo na tuluyang wawasak sa natitirang pader ng pagtitiis ni Seraphine. Ang hapagkainan ng mga Vergara ay palaging isang entablado kung saan ang bawat pwesto ay sumisimbolo ng kapangyarihan. Nang gabing iyon, malinaw kung sino ang inalisan ng korona. Nakatayo si Seraphine sa gilid ng mahabang mesa na gawa sa mahogany. Hawak ang isang nakabukas na bote ng mamahaling pulang alak. Sa mismong upuan na dapat sana ay para sa kanya, sa tabi ni Leandro, ay nakaupo si Mirel. Ang bisita ay nakikipagtawanan kay Doña Esmeralda. Ang boses ay matinis at puno ng pilit na kasosyalan, habang si Leandro naman ay nakangiting nakikinig sa kanila. Tila ba silang tatlo ang tunay na pamilya at si Seraphine ay isa lamang anino na nagkatawang tao upang maglingkod sa kanila. Alam mo ba, Leandro, noong nasa Paris ako, naalala ko ang hilig mo sa mga Cabernet Sauvignon. Malambing na wika ni Mirel habang marahang hinahaplos ang braso ni Leandro na nakapatong sa mesa. Kaya nang imbitahin ako ni Tita Esmeralda Damito, naisip kong magdala ng ilang bote mula sa personal kong koleksyon. Tumango si Leandro at ngumiti ng tipid. "Salamat, Mirel. Alam mo naman talagang pumili." Ibinaling ni Doña Esmeralda ang kanyang matalim na paningin kay Seraphine na tahimik na naghihintay ng utos. "Ano pa ang tinutunganga mo dyan, Seraphine? Hindi ba't nakikita mong walang laman ang baso ng bisita natin? O baka kailangan pa kitang turuan kung paano magsalin ng alak? Sa bagay, sigurado akong hindi kayo umiinom ng ganito sa probinsya ninyo."
Nagtawanan ng mahina sina Mirel at Esmeralda. Humigpit ang hawak ni Serafin sa leeg ng bote. Lumapit siya kay Mirel at maingat na nilagyan ng alak ang kopita nito. "Salamat." Nakangiting sabi ni Mirel, ngunit ang kanyang mga mata ay nanliliit na tila sinusuri ang kabuuan ni Serafin. "Huwag kang masyadong mag-alala, Serafin. Naiintindihan ko naman na hindi lahat ng babae ay biniyayaan ng kaalaman sa mga pino at eleganteng bagay. Ang mahalaga ay masipag ka. Diyan ka naman magaling, hindi ba? Sa mga gawaing bahay." Isang tuwirang pang-iinsulto na binalot sa matamis na tono. Tiningnan ni Serafin si Leandro, nag-aabang na ipagtanggol siya ng asawa. Ngunit abala ito sa paghiwa ng kanyang steak. Tila walang narinig o sadyang piniling maging bingi upang hindi masira ang masayang hapunan ng kanyang ina. Nilunok ni Serafin ang pait na umaakyat sa kanyang lalamunan, yumuko ng bahagya at tahimik na bumalik sa kusina. Nang matapos ang hapunan at pumanhik na ang karamihan upang magpahinga, nanatili si Serafin sa ibaba upang tiyaking malinis ang hapag. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, patungo sa hardin upang isara ang malalaking salamin na pinto, nahagip ng kanyang paningin ang dalawang figura na nakatayo sa may balkonahe. Sina Felix at Mirel. Huminto si Serafin sa likod ng makapal na kurtina. Ang malamig na hangin ng gabi ay nagdala ng kanilang mga binubulong na salita patungo sa kanya. "Sigurado ka bang hindi nakakahalata ang magaling kong kuya?" tanong ni Felix habang nagbubuga ng usok mula sa kanyang sigarilyo. Humigop muna ng alak si Mirel bago sumagot ng may halong panunuya. Si Leandro, masyado siyang abala sa pag-iwas sa gulo at pag-aalala sa sasabihin ni Tita Esmeralda. Wala siyang kaide-ideya sa proyektong inaayos natin. Basta ituloy mo lang ang paglipat ng mga pondo mula sa logistics account patungo sa dummy corp natin. Ako na ang bahalang mag-distract kay Leandro kapag naghahanap na ng financial reports ang board. Good. Kapag nakuha ko na ang posisyon ng CEO, titiyakin kong hindi ka magsisisi sa pagtulong sa akin, Mirel. At sana naman, mapaalis na natin ang asawang palengkera ng kuya ko. Nakakasuka siyang makita rito. Napapikit si Serafin. Pakiramdam niya ay nanlamig ang lahat ng dugo sa kanyang ugat. Ang buong mansyon na ito ay pugad ng mga ahas at ang asawa niya, sa kabila ng pagiging walang kwenta sa kanya, ay kasalukuyang pinag-iikutan at unti-unting ninanakawan ng sarili nitong kapatid. Dali-dali siyang umakyat patungo sa kanilang silid. Nadatnan niya si Leandro na naghuhubad ng relos at nagluluwag ng kurbata. Ang mukha nito ay bakas ng pagod, ngunit may halong inis nang makita ang pagpasok ni Serafin. "Leandro, kailangan nating mag-usap." Nanginginig ang boses na simula ni Serafin. "Tungkol kay Mirel. Hindi ko gusto ang presensya niya rito at may narinig ako kanina sa hardin. Nag-uusap sila ni Felix tungkol sa paglipat ng mga pondo sa kumpanya." Ibinalibag ni Leandro ang kurbata sa ibabaw ng kama at hinarap siya ng may nakakunot na noo. "Pati ba naman dito sa kwarto natin, Serafin? Gagawa ka ng issue? Wala ka bang ibang alam gawin kundi sirain ang araw ko? Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Pinaplano nilang lokohin ka." Giit ni Serafin. Ang boses ay nagmamakaawa na pakinggan siya. "At bakit kailangang sa tabi mo pa siya umupo kanina? Leandro, asawa mo ako. Nakikita mo ba kung paano nila ako ituring sa harap mo?" Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Leandro. Lumapit ito at tinuro ang mukha ni Serafin. "Alam mo kung ano ang problema sa'yo? Praning ka. Insecure ka kasi kay Mirel dahil alam mong mas marunong siyang makibagay sa pamilya ko kaysa sa'yo. Si Felix, kapatid ko yon. Si Mirel, kaibigan ng pamilya. Tapos gagawan mo sila ng kwento para lang pagtakpan ng selos mo? Grow up, Serafin. Kung gusto mong irespeto ka sa bahay na ito, matuto kang lumugar." Parang gumuho ang mundo ni Serafin. Ang mga salita ng kanyang asawa
ay mas matalas pa sa anumang patalim. Hindi lang siya nito ipinagpalit sa kapayapaan ng pamilya. Tinanggalan pa siya nito ng karapatang masaktan. Tinawag na baliw sa sarili niyang katotohanan. Tinalikuran siya ni Leandro, nahiga sa kama, at ibinilang ang likod sa kanya. Walang ibang salita, walang yakap, walang pag-asa. Unti-unting namatay ang liwanag sa mga mata ni Serafin. Tahimik siyang umakyat sa kabilang bahagi ng kama. Dahan-dahan, kinuha niya ang labis na bahagi ng makapal na kumot at maingat itong itiniklop sa gitna. Lumilikha ng isang mataas at pisikal na harang sa pagitan nilang mag-asawa. Isang harang ng malamig na katotohanan na hindi na sila iisa. Sa dilim ng gabi, hinayaan niya ang mga luhang tahimik na pumatak sa kanyang unan. Walang tunog, walang humikbi, nilulunok ang bawat patak ng kalungkutan. Kinaumagahan, tila isang tahimik na sementeryo ang silid ng magising si Serafin. Wala na si Leandro sa tabi niya. Tumayo siya upang mag-ayos, ngunit bago pa man niya makuha ang kanyang suklay, binasag ng paulit-ulit na pag-alingaw-ngaw ng telepono sa ibabaw ng bedside table ang katahimikan. Kumunot ang kanyang noo. Kinuha niya ang telepono. Ito ay mula sa manager ng bangko, kung saan nakapangalan ang joint savings account nila ni Leandro. Ang natatanging account kung saan pinag-iipunan sana nila ang pangarap nilang sariling bahay balang araw. Magandang umaga, Mrs. Vergara. Formal na bati ng boses sa kabilang linya. Tumatawag lamang po kami para i-verify ang malaking transaksyon na ginawa kaninang madaling araw. Isang withdrawal po na nagkakahalaga ng 2 milyong piso ang inilabas mula sa inyong joint account. Nais po sana naming kumpirmahin kung autorisado ninyo ito. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Serafin. Nanlamig ang kanyang mga kamay. 2 milyong piso. Halos lahat ng laman ng kanilang ipon. At wala siyang alam tungkol dito. Ang paulit-ulit na pag-alingaw-ngaw ng telepono ay tila naging kampana na nagbabadyang ang natitirang pundasyon ng kanyang pagsasama ay tuluyan ng winasak ng taong pinagkatiwalaan niya. Ang balita mula sa manager ng bangko ay tila isang matalim na itak na pumutol sa huling pisi ng tiwala ni Serafin sa kanyang asawa. 2 milyong piso, ang salaping pinaghirapan nilang ipunin sa loob ng ilang taon upang makapagpatayo sana ng sarili nilang tahanan ay naglaho ng parang bula sa isang iglap. Kailangan niyang malaman kung saan napunta ang pera. Sa kanyang paghahanap, pumasok siya sa silid-aklatan ni Leandro upang ayusin ang mga gamit nito para sa malaking piging kinagabihan. Habang nililinis niya ang ibabaw ng mesa, nahagip ng kanyang paningin ang isang nakabukas na drawer. Sa loob nito ay isang nakatiklop na resibo mula sa isang sikat at eksklusibong jewelry store. Dahan-dahan niya itong inabot. Ang halagang nakalimbag sa papel ay eksaktong 2 milyong piso. Sa ilalim ng resibo ay may isang maliit na card na kulay ginto. Binasa niya ang nakasulat gamit ang pamilyar na kumpas ng kamay ng kanyang asawa. Para kay Mirel, salamat sa laging pag-intindi at pagpapagaan ng loob ko. Ikaw ang pahinga ko sa magulong bahay na ito. Leandro, hindi na bumilis ang tibok ng puso ni Serafin. Wala nang luhang nagbadyang tumulo mula sa kanyang mga mata. Sa halip, isang nakapangingilabot na pamamanhid ang unti-unting gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang ina niya ay nakaratay sa ospital, naghihingalo at nagmamakaawa para sa kaunting tulong pinansyal upang madugtungan ang buhay. Ipinagkait iyon ng pamilya Vergara. Tinawag pa siyang pabigat. Subalit ang asawa niya ay walang pakundangang kinuha ang lahat ng ipon nila upang ibili ng mamahaling alahas ang ibang babae bilang pasasalamat. Ang matinding pagod na naipon sa kanyang katawan sa loob ng 3 araw ay tila naging gasolina na nagpaalab sa isang malamig na galit sa kanyang dibdib. 3 araw siyang walang maayos na tulog at pahinga. Siya ang mag-isang nakipag-usap sa mga caterer, namili ng mga mamahaling bulaklak na aangkat pa
mula sa Holland at nag-ayos ng mahabang listahan ng mga VIP guests para sa marangyang anibersaryo ng kasal ni Doña Esmeralda. Gumalaw siyang parang isang makina, tinitiis ang gutom at pangangawit ng buong katawan, habang ang mga taong pinaglilingkuran niya ay nagpapakasasa sa pagpapaganda sa mga salon. Sa kanyang pagbaba patungo sa kusina upang i-check ang huling paghahanda para sa pagkain, narinig niya ang naguutos na boses ni Doña Esmeralda. Kausap nito si Manang Rosa habang nakatayo sa harap ng malalaking kaldero. Tiyakin mong ihahain ang espesyal na menu na ipinagawa ko para sa manugang ko. Mahinang bilin ng Donya, ngunit sapat na upang marinig ni Serafin. Gusto kong malaman niya at ng lahat ng bisita kung saan talaga siya nabibilang. Bigyan ninyo siya ng leksyon para hindi na siya mag-ambisyong pumantay sa atin. Tumango ang matandang kusinera nang may kasamang malisyosong ngiti. Ano man ang lason o kahihiyan na inihanda nila, hindi na ito pinag-aksayahan ng panahon ni Serafin. Tinalikuran niya ang kusina at bumalik sa kanilang madilim na kwarto. Binuksan niya muli ang kanyang nakatagong laptop. Ito na ang araw ng paniningil. Pumasok siya sa kanyang offshore bank account na ginagamit bilang S. Valerius. Isang mensahe ang bumungad sa kanya. Ang huling bayad mula sa internasyonal na kliyente ay matagumpay nang naipasok. Tiningnan ni Serafin ang 8 numerong nakapaloob sa kanyang balanse. Sapat na ito, higit pa sa sapat upang bayaran ang buong utang sa ospital ng kanyang ina nang walang hinihinging tulong kanino man. Sapat na ito upang ibalik ang bawat sentimong isinusumbat ni Doña Esmeralda na ginamit pambili sa kanyang kalayaan at dignidad. Tiningnan niya ang screen, napapikit ng mariin, at huminga ng napakalalim. Tila isang makapal at matinik na baging ang unti-unting nakalas mula sa kanyang lalamunan. Ang matagal na panahong pagkakapigil ng kanyang hininga sa loob ng mansyong yon ay nagtapos na. Isang nakakakilabot na kalmado ang bumalot sa kanya. Hindi na siya ang ibong nakakulong sa hawla ng utang na loob. Handa na siyang lumipad, ngunit hindi bago niya sunugin ang hawlang nagpahirap sa kanya. Pagsapit ng gabi, ang buong mansyon ay nagliwanag na tila isang palasyong yari sa ginto. Nagsimula nang dumating ang mga naglalakihang pangalan sa lipunan, mga politiko, bilyonaryong negosyante, at mga kilalang personalidad. Nakatayo sa gitna ng engrandeng bulwagan si Doña Esmeralda. Suot ang kumikinang na gown na sinabitan ng mga diamante. Buong pagmamalaking tinatanggap ang mga papuri. Sa di kalayuan ay magkasamang naglalakad sina Leandro at Mirel. Kumikislap sa leeg ni Mirel ang brilyanteng kwintas na binili gamit ang perang ninakaw mula sa mga pangarap ni Serafin. Habang ang lahat ay nagpapakasaya at nag-iinuman ng mamahaling champagne, nanatili si Serafin sa likod ng entablado. Suot ang isang simpleng itim na damit na pilit ipinasuot sa kanya ni Esmeralda upang magmukha siyang isa sa mga tagapagsilbi. Inaayos niya ang huling detalye ng programa habang pinagmamasdan mula sa dilim ang pamilyang unti-unting pumatay sa kanyang pagkatao. Umakyat ang host sa entablado upang formal na buksan ang piging. Ang malakas na palakpakan ng mga bisita ay umaling-awngaw sa buong bulwagan, hudyat ng pagsisimula ng isang gabing hindi kailanman malilimutan ng pamilya Vergara. Ang marangyang bulwagan ay napuno ng halimuyak ng mga mamahaling pabango at usapan ng mga taong nabibilang sa pinakamataas na antas ng lipunan. Ang mga nagkikinangang chandelier ay nagbigay ng ginintuang liwanag sa buong paligid, habang ang malamyos na tugtugin mula sa isang pangkat ng mga manunugtog ay nagdagdag sa perpektong ilusyon ng gabing iyon. Nakatayo si Doña Esmeralda sa gitna. Tila isang reyna na tinatanggap ang pagsamba ng kanyang mga bisita. Nang magsimula ang formal na hapunan, lumabas ang mga nakaputing tagapagsilbi mula sa kusina na may bitbit na mga pilak na tray. Ang bawat panauhin, kabilang sina Leandro at Mirel na magkatabing nakaupo, ay hinainan ng pinakamataas na uri ng Wagyu beef na umaapaw sa katakam-takam na sarsa at pampalasa. Ngunit nang ilapag ng isang nakayukong tagapagsilbi
ang isang porselanang mangkok sa mismong harapan ni Seraphine. Walang amoy ng masarap na pagkain ang sumalubong sa kanya. Nang maalis ang pilak na takip nito, tumambad ang isang malaking mangkok na puno ng hilaw at pinakulo ang damo. Walang laman, walang sarsa, puro dahon at ugat. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa buong hapagkainan. Ang mga matang kanina'y nakatuon sa kani-kanilang mga pagkain ay unti-unting lumipat sa gawin ni Seraphine. Sa kabilang dulo ng mahabang mesa, marahang itinaas ni Doña Esmeralda ang kanyang kopita ng alak. Ang kanyang mga labi ay nakurba sa isang demonyong nangiti na matagal na niyang pinigilang ipakita sa publiko. Bagay sa'yo yan, Seraphine. Kainin mo nang maubos. Matalim at malinaw na deklarasyon ng Donya na umalingaw-ngaw sa buong silid. Tingnan mo nga naman ang hitsura mo. Mukha ka namang kabayo. Ang nakakabinging katahimikan ay unti-unting napalitan ng mga mahihinang hagikgik hanggang sa lumakas at maging isang malupit na tawanan ng mga matataas na panauhing nakikisama sa panunuya ng matriarka. Ang bawat tawa ay parang karayom na paulit-ulit na ibinabaon sa balat ni Seraphine. Tiningnan niya ang mga taong nasa paligid, mga bilyonaryo, mga kilalang tao. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na tila siya ay isang nakakadiring pulubi na nagpumilit pumasok sa palasyo. Ngunit ang hindi niya matanggap ay ang reaksyon ng lalaking nasa kanyang tabi. Binaling niya ang kanyang mga mata kay Leandro. Pakiusap, Leandro. Kahit ngayon lang, ipagtanggol mo ako. Sabihin mong hindi tama ito. Ngunit ang asawa niya ay hindi man lang tumayo. Hindi nito tiningnan ng diretso ang mga mata niya. Sa halip, dahan-dahan itong yumuko papalapit sa kanyang tainga at bumulong sa tonong puno ng inis at pag-iwas. Huwag ka munang gumawa ng eksena dito, Seraphine. Mariin itong bulong na pilit pinapakalma ang sitwasyon para sa kanyang ina. Hayaan mo na muna. Pagbigyan mo na si Mami ngayon lang para matapos na. Doon tuluyang namatay ang puso ni Seraphine. Ang huling hibla ng pagmamahal, pag-unawa at pag-asa na nakakapit sa kanyang dibdib ay tuluyang naging abo at inipadpad ng hangin. Wala nang luha, wala nang kirot. Ang natira na lamang ay isang nakapangingilabot at nakakapapasong lamig. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay ay nakatingin sa kanyang pagdurusa at pinili pa rin ang kapayapaan ng mga taong sumisira sa kanya. Dahan-dahan, sa gitna ng mga matang nanlilibak, tumayo si Seraphine, walang pag-iyak o pagmamakaawang nakita sa kanyang mukha. Binuksan niya ang kanyang maliit na pitaka at inilabas ang isang nakatuping papel. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa. Sumunod ay hinawakan niya ang diamanting singsing na 3 taon niyang isinuot, ang posas ng kanyang kalungkutan. Marahas niya itong hinubad mula sa kanyang daliri at ibinagsak sa tabi ng mangkok ng damo. Bayad na ang utang na loob ko sa pamilyang ito. Malamig at buo ang boses ni Seraphine. Tiningnan niya ng diretso sa mga mata si Doña Esmeralda. Walang bakas ng pagyuko o takot. Ang tsekeng iyan ay may labis pang halaga para sa mga kinain at tinuluyan ko sa mansyong ito. Isama niyo na rin diyan ang halagang ipinangalandakan ninyong ibinayad sa buhay ng ina ko. May sobra pa yan. Ibili ninyo ng dangal na wala kayo. Nag-iba ang simoy ng hangin sa bulwagan. Ang mga tawanan ay biglang namatay. Isang politiko na nakaupo sa malapit ang hindi sinadyang mapadako ang tingin sa tseke. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang 7 digit na halagang nakasulat doon. Isang halagang imposibleng kitain ng isang simpleng asawang ginagawang alila ng pamilya, Vergara. Tumingin si Seraphine kay Leandro na ngayon ay nakanganga at hindi makapaniwala sa nangyayari. At ikaw, Leandro, pagpapatuloy ni Seraphine, ang boses ay tila yelo na nakakapaso. Isuot mo yang singsing na yan sa babaeng gusto mo. Dahil simula sa gabing ito, wala na kayong asong masisipa at matatapakan. Bago pa man makapagsalita ang sinuman, tumalikod si Seraphine.
Ngunit bago niya hakbangin ang pasilyo palabas, huminto siya. Yumuko siya at hinubad ang mamahaling sapatos na ibinigay sa kanya ni Esmeralda nang makasal sila. Ibinagsak niya ang mga ito sa gilid ng mesa. Naglakad si Seraphine nang nakayapak sa ibabaw ng malamig at makintab na marmol. Nararamdaman niya ang matigas na sahig sa kanyang mga paa. Isang paalala na sa wakas, nakatuntong na siya sa totoong lupa. Nakataas ang kanyang baba, ang mga balikat ay tuwid, at hindi niya kailanman nilingon ang impyernong iniwan niya sa likuran. Sinalubong siya ng malamig na simoy ng hangin sa labas ng naglalakihang gate ng mga Vergara. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang kalayaan niya. Naglalakad siya mag-isa sa madilim at walang katao-taong kalsada ng subdivision. Hindi alintana ang sakit sa kanyang mga paa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, may nakakabinging dagundong ng makina ang sumira sa paligid. Isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto sa kanyang harapan. Ang matinding liwanag ng headlight ng sasakyan ay bumulag sa kanyang paningin. Naiwang nakakulong ang kanyang figura sa gitna ng nakakapasong liwanag. Ang nakakabulag na liwanag mula sa sasakyan ay unti-unting humina hanggang sa tuluyan itong mamatay. Mula sa driver's seat, bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking may magulo ang buhok, suot ang pambahay na sando at may matinding pag-aalala sa mukha. Hindi ito tauhan ng mga Vergara na inutusan upang bawiin siya. Si Bastian, ang kanyang nakababatang kapatid. Nakahiram ito ng lumang sasakyan mula sa isang kapitbahay nang makatanggap ng isang maikling mensahe mula kay Seraphine bago magsimula ang piging na nagsasabing gusto na niyang umuwi. Walang anumang tanong na namutawi sa mga labi ng binata. Nang makita niya ang kanyang ate na nakatayo sa gitna ng malamig na kalsada, nakayapak at yakap-yakap ang sarili. Mabilis siyang lumapit at ikinulong ito sa isang mahigpit na yakap. Ang bisig ng kanyang kapatid ay ang unang tunay na proteksyon na naramdaman ni Seraphine sa loob ng 3 taon. Inalalayan siya ni Bastian, papasok sa sasakyan, ibinalot ang isang lumang jacket sa kanyang nanginginig na balikat at nagmaneho palayo sa naglalakihang mga pader ng Makati na minsan ay naging kulungan niya. Taliwas sa malalawak at tahimik na kalsada ng subdivision, sinalubong sila ng masikip at buhay na iskinita ng San Isidro. Dito, ang hangin ay hindi amoy ng mamahaling pabango, kundi halo-halong amoy ng piniritong isda mula sa mga karinderya at usok ng mga nagdaraang sasakyan. Ang mga kalsada ay hindi pantay at walang makintab na marmol. Ngunit para kay Seraphine, ito ang pinakaligtas na lupang kanyang tatapakan. Sa labas ng kanilang maliit at tagpi-tagping bahay, nakatayo sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng poste ang 2 taong hindi kailanman tumalikod sa kanya, sina Orsen at Talia. Bago pa man tuluyang makababa si Seraphine sa sasakyan, sinalubong na siya ni Talia ng isa pang mahigpit na yakap. Pumasok sila sa loob ng bahay, isang maliit na espasyo kung saan ang sala, kusina at kainan ay halos magkakasama na. Pinaupo ni Talia si Seraphine sa gilid ng lumang kama sa iisang kwarto ng bahay. Ang patuloy na pag-ikot ng kalawanging bentilador sa sulok ay nagbigay ng banayad na hangin sa mainit na gabi. Walang humingi ng paliwanag tungkol sa mga nangyari sa mansyon. Walang nanghusga kung bakit siya umuwing, walang dala kundi ang suot na itim na damit. Inabutan siya ni Orsen ng isang baso ng maligamgam na gatas na walang imik. Kumuha si Talia ng isang suklay at umupo sa likuran ni Seraphine. Dahan-dahan, sinimulan nitong ayusin at suklayin ang magulong buhok ng kanyang kaibigan. Ang bawat banayad na hagod ng suklay sa kanyang buhok at ang init ng pag-aaruga mula sa mga taong nagmamahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit, ang tuluyang nagpabigay sa matibay na pader na itinayo ni Seraphine sa kanyang puso. Kasabay ng paghinga niya ng malalim, sunod-sunod na kumawala ang mga luhang 3 taon niyang kinimkim. Umiyak si Seraphine.
Inilabas niya ang lahat ng pait ng pagpapababa sa kanyang pagkatao, ang sakit ng pagbabaliwala ni Leandro at ang bigat ng pagiging isang anino sa sariling pamilya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, tanging ang matinding paghikbi na inabot hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng pagod at makatulog sa balikat ni Thalia. Pagsapit ng umaga, isang kakaibang tensyon ang gumising sa paligid ng San Isidro. Maagang lumabas si Bastian upang bumili ng almusal sa kanto. Ngunit bago pa man siya makalayo sa kanilang gate, napansin niya ang isang itim na van na nakaparada sa tapat ng madilim na iskinita. Dalawang lalaking nakasuot ng maiitim na jacket at nakasombrero ang nakatayo sa gilid nito. Tahimik na sumusulyap at nagmamasid sa kanilang bahay. Nang magtama ang paningin nila ni Bastian, mabilis na sumakay ang mga lalaki at pinaharurot ang sasakyan palayo. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ng binata. Batid niyang ang kalayaang kinuha ng kanyang ate kagabi ay may kapalit na panganib. Hindi basta-basta mananahimik ang mga Vergara matapos ang ginawang pagpapahiya ni Serafin sa buong lipunan. Bumalik si Bastian sa bahay taglay ang pag-aalala. Nadatnan niya sina Serafin at Orsen na naglalabas ng mga lumang gamit mula sa garahe. Nag-aayos upang gawin itong isang maliit na opisina para sa kanilang bagong simula. Ngunit ang kanilang pagpaplano ay naputol nang dumating ang kartero ng barangay. May iniabot itong isang makapal na kayumangging sobre na nakapangalan kay Serafin Valmoria. Mabigat ang papel nito. Nang buksan ni Serafin ang sobre gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, bumungad sa kanya ang mga formal na pahina mula sa husgado. Ang mga mata niya ay naglakbay sa bawat salitang nakalimbag. Kinasuhan siya ni Doña Esmeralda Vergara at ng Vergara Holdings ng malawakang pagnanakaw ng mga sensitibong corporate information at paninira sa imahe ng kumpanya. Nilalayon ng kaso na ipasok siya sa kulungan at pagbayarin ng milyon-milyong danyos, isang desperadong hakbang upang durugin siya ng tuluyan at hindi na makabangon pa. Ang pulang selyo ng korte sa ibabang bahagi ng papel ay tila isang nagliliyab na mata na nakatitig sa kanya. Nagbabadyang ang matinding digmaan ay hindi pa nagtatapos, kundi nagsisimula pa lamang. Ang tagpi-tagping garahe sa likod ng bahay ni Orsen ay naging saksi sa unang gabi ng kanilang pakikipagsapalaran. Malayo ito sa malalamig at the aircon na opisina ng Makati. Dito, ang tanging nagbibigay ng hangin ay isang maingay na bentilador na kailangang pukpukin muna bago umikot. Ang amoy ng alikabok at lumang gulong ay humahalo sa amoy ng kape na kanina pa tinitimpla ni Thalia upang panatilihing gising ang kanilang diwa. Sa gitna ng garahe, idinikit ni na Serafin at Orsen ang ilang piraso ng Manila papers sa pader gamit ang masking tape. Ito ang nagsisilbi nilang whiteboard kung saan nakasulat ang mga plano para sa SVID Horizons. Ngunit sa gitna ng papel, tila isang malaking sugat na nakasulat ang salitang demanda, isang paalala ng banta ng mga Vergara. Ate, halos lahat ng mga dati nating kontak sa industriya ayaw tayong kausapin. Malungkot na wika ni Bastian habang ibinababa ang kanyang telepono. Kumalat na ang balita. Sinisiraan ka ni na Mirel sa social media. Sinasabi nilang ninakawan mo raw ang Vergara Holdings bago ka umalis. Tinatawag ka nilang the Gold Digger Consultant. Huminga ng malalim si Serafin. Ramdam niya ang pait. Ngunit hindi na siya ang babaeng iiyak na lang sa sulok. Hayaan mo silang magsalita, Bastian. Ang katotohanan ay hindi kailangang sumigaw para mapansin. Magpatuloy lang tayo. Ngunit mas mahirap ang realidad kaysa sa pangarap. Sa loob ng isang linggo, bawat tawag na ginagawa nila ay nauuwi sa pagbababa ng telepono. Bawat alok ng serbisyo ay tinatanggihan. Ang pangalang Serafin Valmoria ay naging tila isang sumpa sa mundo ng negosyo. Halos maubos na ang kanilang pondo sa pagbili ng mga pangunahing kailangan at ang presyur ng kasong isinampa ni Esmeralda ay tila isang nakatali na lubid sa kanilang leeg na unti-unting humihigpit. Isang hapon, habang balisa silang nag-iisip ng susunod na hakbang,
Isang matandang lalaki ang pumasok sa kanilang garahe. Nakasuot ito ng kupas na polo shirt at may dalang isang lumang folder. Siya si Mang Goryo, isang maliit na vendor sa palengke ng San Isidro. Nabalitaan ko po na tumutulong kayo sa mga katulad naming may problema sa pera. Mahiyain at nangangatal ang boses ni Mang Goryo. Kukunin na po ng bangko ang aming maliit na bahay dahil sa utang na hindi ko na mabayaran mula nang mamatay ang asawa ko. Wala na po kaming matuluyan ng mga apo ko. Tiningnan ni Orson si Seraphine, tila nag-aalinlangan. Wala silang kikitain dito at marami silang sariling problema. Ngunit lumapit si Seraphine at pinaupo ang matanda sa isang lumang silya. Binuksan niya ang folder nito. Sa loob ng 2 oras, sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng garahe, kinalikot ni Seraphine ang bawat numero at bawat dokumento. Ginamit niya ang kanyang katalinuhan upang hanapin ang butas sa kontrata ng bangko. Nalaman niyang niloko ng ahente ang matanda at pinapirma sa isang kasunduang may nakatagong interes na labag sa batas. Kinabukasan, sa halip na magtago, hinarap ni Seraphine ang mga kinatawan ng bangko. Gamit ang kanyang formal at matalim na pananalita, ipinakita niya ang mga irregularidad na kanyang natuklasan. Sa huli, napilitan ang bangko na bawiin ang foreclosure at ayusin ang utang ni Mang Goryo sa makatarungang paraan. Nang bumalik sila sa San Isidro, ang balita ng kanilang tagumpay ay kumalat na parang apoy sa buong barangay. Si Mang Goryo ay umiiyak na nagpasalamat. Bitbit ang isang plastik ng mga sariwang prutas bilang tanging kayang ibayad. Iyon ang unang panalo ng SVD Horizons. Hindi ito milyon-milyong piso, ngunit ito ang nagbigay sa kanila ng pinakamahalagang bagay, ang pag-asa na kaya nilang lumaban. This is just the start, ate. Nakangiting sabi ni Bastian habang tinitingnan ang kanilang listahan sa Manila paper. Ang mga taong tinatanggihan tayo ngayon, sila ang lalapit sa atin balang araw. Ngunit ang panandaliang saya ay mabilis na napalitan ng panlalamig. Habang nagliligpit si Seraphine ng kanyang mga gamit, tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok. Dahan-dahan niyang binuksan ang kalakip na larawan. Tila tumigil ang daloy ng hangin sa loob ng garahe nang makita niya ang imahe sa screen. Sa loob ng isang madilim at marangyang hotel room, kitang-kita si Leandro na nakaupo sa gilid ng kama habang si Mirel ay nakasuot ng manipis na pantulog at nakayakap sa kanyang asawa mula sa likuran. Sa gilid ng larawan ay may nakatatak na petsa at oras, kaninang madaling araw lang, sa isang hotel na pagmamay-ari rin ng pamilya Vergara. Ang sakit na akala ni Seraphine ay wala na, ay muling gumuhit sa kanyang dibdib na tila isang matalim na kuko. Kasabay nito, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng kanilang bahay ay naging hudyat na ang katahimikan ng gabi ay muli na namang mababasag. Bumalik ka na, Seraphine. Mag-usap tayo ng maayos. Bibigyan kita ng sarili mong kondo sa Bonifacio Global City, malayo kay Mommy, malayo sa lahat ng gulo. Hindi mo na kailangang magtiis sa putikang ito. Just come back to me, please. Ang boses ni Leandro ay nanginginig, puno ng pagsusumamo na dati ay sapat na upang matunaw ang puso ni Seraphine. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa loob ng kanilang maliit at maalikabok na garahe sa San Isidro, ang mga salitang iyon ay tila mga langaw na dumadapo sa isang sugat, nakakairita at nagdadala ng dumi. Lumingon si Seraphine sa kanyang asawa. Nakatayo si Leandro sa bukana ng garahe. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa balat ng hayop ay unti-unti nang nababalot ng malagkit na luwad mula sa kalsada. Ang kanyang puting polo ay bahagyang basa ng pawis at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagod. Sa labas, ang kanyang makintab na sasakyan ay nakaparada sa tapat ng isang tumpok ng mga basura. Agaw pansin sa gitna ng kahirapan ng San Isidro. Kondo, Leandro? Mahinahong tanong ni Seraphine
Ang boses ay walang anumang emosyon. Matapos mong panoorin ang nanay mo, napakainin ako ng damo. Matapos mong ubusin ang ipon nating dalawa para ibili ng kwintas ang babaeng kasama mo sa hotel room kagabi. Akala mo ba ang dignidad ko ay may katapat na down payment? Sandaling natigilan si Leandro. Umiwas siya ng tingin, hindi makayanan ang talim ng titig ni Seraphine. Yung tungkol sa hotel, it's not what you think. Mirel was just distressed because of the company issues. At yung pera, kailangan ko lang ayusin ang PR image ng kumpanya. Seraphine, kailangan kita. Nagkakagulo ang accounting department mula nang umalis ka. Ang daming errors, ang daming nawawalang records. Ang board of directors, hinahanap ka. If you come back, everything will be fine again. Maibabalik natin ang dating Vergara Holdings. Kote sana pa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Seraphine. Doon niya naintindihan ang lahat. Hindi siya pinuntahan ni Leandro dahil mahal siya nito. Hindi siya pinuntahan ni Leandro dahil nagsisisi ito sa ginawang pagtataksil at pagpapahiya sa kanya. Pinuntahan siya nito dahil kailangan ng kumpanya ang kanyang utak. Kailangan nila ang alila na tahimik na nag-aayos ng kanilang mga nakatagong dumi sa dokumento. Nandito ka lang pala dahil hindi nyo na kayang ayusin ang sarili ninyong kalat. Ani Seraphine, ang boses ay unti-unting lumalakas, puno ng paninindigan. Nandito ka dahil natatakot ka sa sasabihin ng board. Leandro, tinitingnan kita ngayon at nagtataka ako kung bakit kita minahal nang ganoon katindi sa loob ng 3 taon. Tumingin si Seraphine nang diretso sa mukha ni Leandro. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng garahe, napansin niya ang mga detalye na dati ay hindi niya nakikita. Ang panga ni Leandro na dati ay akala niya ay simbolo ng katatagan, ngayon ay mukhang simbolo lamang ng katigasan ng ulo at kahambugan. Ang kanyang mga mata na dati ay turing niyang langit. Ngayon ay tila 2 madilim na balon ng kawalang katiyakan. Ang mahika ay wala na. Ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang prinsipe ng kanyang mga pangarap. Isa na lamang itong estranghero na may bitbit na mabigat na bagahe ng kasinungalingan. Hindi na ako ang asawa mong handang lumuhod para lang hindi ka magalit. Pagpapatuloy ni Seraphine habang lumalapit sa asawa. Hindi ako asong pwedeng sipain at pagkatapos ay tatawagin mo gamit ang isang pirasong buto. You chose your mother's pride and your mistress's comfort over me. Ngayon, pagbayaran mo ang pinili mo. Seraphine, huwag kang magsalita ng tapos. Bulyaw ni Leandro, ang kanyang desperasyon ay nauuwi na sa galit. Sino ka ba sa akala mo? Kung hindi dahil sa apelyido ko, wala kang halaga. Sino ang kukuha sa iyo dito sa eskinita na ito? Isang financial consultant na nakatira sa garahe? Huwag kang magmalaki dahil hindi makakabuti sa iyo ang pagbangga sa mga Vergara. We can crush you in an instant. Subukan nyo. Hamon ni Seraphine. Dahil sa pagkakataong ito, wala na akong kahit anong itatago para protektahan ang pangalan ninyo. Umalis ka na, Leandro. Bago ko patawagin ang mga kapitbahay ko para ipakita sa kanila kung paano umiyak ang isang mayamang duwag sa gitna ng putikan. Wala nang nagawa si Leandro, kundi ang tumalikod ng may halong puot at hiya. Ang tunog ng pagharurot ng kanyang sasakyan ay tila isang huling hininga ng kanilang nakaraan na unti-unti nang naglalaho sa dilim ng San Isidro. Naiwang mag-isa si Seraphine sa loob ng garahe. Naupo siya sa isang lumang silya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig dahil sa adrenaline. Ngunit sa likod ng panginginig na yon ay ang isang matinding kaluwagan. Para siyang nakawala sa isang mahigpit na pagkakasakal. Ate! Ang sigaw ni Bastian mula sa loob ng bahay ang pumutol sa katahimikan. Mabilis na pumasok si Seraphine sa kanilang maliit na sala. Naroon sina Orson at Talia, nakatitig sa lumang telebisyon na nakapatong sa isang kahoy na cabinet. Ang screen ay nagpapakita ng isang balita
na may malaking headline sa ibaba. Ang mukha ni Felix Vergara ang bumungad sa screen, nakayuko habang pinalilibutan ng mga reporter at kinukuhanan ng mga retrato. Breaking news! Anunsyo ng news anchor. Ang Vergara Holdings, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, ay kasalukuyang sumasailalim sa matinding investigasyon ng Anti-Money Laundering Council. Ayon sa ulat, nadiskubre ang isang serye ng mga kaduda-dudang transaksyon na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso patungo sa mga shell companies sa labas ng bansa. Ang bunsong anak ng pamilya Vergara na si Felix Vergara ang itinuturong pangunahing utak sa likod ng iskandalong ito. Nanlaki ang mga mata ni Serafin. Naalala niya ang narinig niyang bulungan ni na Felix at Mirel sa hardin. Ang proyektong sinasabi nila ay hindi lamang pala simpleng pagnanakaw. Isa itong krimen na pwedeng magpabagsak sa buong imperyo ng mga Vergara. Mula sa screen, nakita ni Serafin ang nagkakagulong mga tao sa harap ng gusali ng Vergara Holdings. Ang bawat pagkutitap ng flash ng kamera ay tila mga kidlat na nagbabadyang ang palasyong yari sa ginto ay tuluyan ng guguho at walang anumang halaga ng pera ang makapagliligtas sa kanila mula sa paparating na dilubyo. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Vergara ay hindi na ang katahimikang nagpapahiwatig ng kapayapaan at karangyaan. Ito ay ang nakatutulig na katahimikan bago ang tuluyang pagguho. Ang mga dambuhalang chandelier ay tila nawalan ng ningning at ang bawat sulok ng bahay na dati ay amoy ng mga mamahaling bulaklak ay napalitan ng amoy ng malamig na kape at pag-aalala. Sa loob ng kanyang silid, nakatayo si Doña Esmeralda sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa labas kung saan naghihintay ang mga reporter na tila mga buwitreng handang sumakmal sa bangkay ng kanilang dangal. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang isang kopita ng tubig. Wala na ang mga katulong na dati ay nakapaligid sa kanya sa isang kumpas lang ng daliri. Karamihan sa kanila ay nagsialisan na dahil sa takot na madamay sa investigasyon at dahil na rin sa kawalan ng pambayad sa kanilang sahod. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Doña Esmeralda mismo ang kailangang magtimpla ng kanyang sariling inumin at ang pait ng katotohanan yon ay mas matindi pa sa anumang gamot. Kasalanan mo itong lahat, Felix. Ang boses ni Leandro ay umalingaw-ngaw mula sa sala, puno ng pait at pagsisisi. Sinabihan kita na ayusin ang mga records, ngunit mas pinili mong magnakaw sa sarili nating kumpanya. Huwag mo akong sisihin, kuya. Bulyaw ni Felix, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at puyat. Ginamit ko lang ang pera para iligtas ang kumpanya sa mga maling desisyon mo. At huwag kang magmalinis dahil alam kong alam mo ang bawat sentimong ginagastos ko para sa mga PR stunts ninyo ni Mirel. Nang marinig ang pangalan ni Mirel, lalong nadagdagan ang bigat sa dibdib ni Leandro. Sinubukan niyang tawagan ng babae ng paulit-ulit. Ngunit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang mekanikal na boses ng operator. Si Mirel, ang babaeng akala niya ay magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa, ay biglang naglaho ng parang bula nang magsimulang bumagsak ang presyo ng kanilang stocks. Nalaman na lamang ni Leandro mula sa isang balita sa radyo na lumipad na ito patungong Europa. Dala ang mga alahas at perang nakuha nito mula sa kanya. Sa kabilang dako ng lungsod, sa maliit na garahe sa San Isidro, ang kapaligiran ay kabaligtaran ng dilim sa mansyon. Ang SVD Horizons ay unti-unti nang nagiging simbolo ng pag-asa. Hindi na lamang mga vendor ang lumalapit kay Serafin, pati na ang mga empleyado ng malalaking kumpanya na binaliwala at niloko ng kanilang mga employer ay humihingi na rin ng tulong sa kanya. Si Serafin ay naging the people's consultant. Sa bawat dokumentong kanyang sinusuri at sa bawat kasong kanyang naipapanalo, ang kanyang pangalan ay lalong kumikinang. Ngunit sa kabila ng tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba. Suot ang kanyang simpleng t-shirt at maong habang nakikipag-usap sa mga taong turing niya
ay kapwa at pamilya. Gayunpaman, ang pagbagsak ng mga Bergara ay hindi nangangahulugang titigil na sila sa kanilang kasamaan. Sa loob ng madilim na library ng mansyon, nag-uusap ng pabulong sina Esmeralda at Felix. Kailangan nating humanap ng paraan para mailipat ang atensyon ng NBI, mariing sabi ni Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Hindi pwedeng mabulok ang anak ko sa kulungan. Felix, ang mga dummy accounts na ginamit mo sa money laundering. Kailangan nating ipalabas na ang manugang kong palengkera ang may-ari ng mga iyon. Pero Mommy, mahirap i-forge ang mga signatures niya ngayon. Sagot ni Felix habang nagbubukas ng isang folder ng mga dokumento. Gawin mo ang lahat! Bulyaw ng Donya. Sabihin nating ginamit niya ang posisyon niya bilang asawa ni Leandro para pasukin ang system natin. Sino ba ang maniniwala sa isang dukhang katulad niya? Ipalabas nating siya ang utak sa likod ng lahat na ninakawan niya tayo dahil sa inggit at galit. We will frame her so hard, she won't even know what hit her. Habang binubuo nila ang lason na ito, sa labas ng bahay ni Serafin sa San Isidro, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng isang marahas na kalampag sa pintuan ng garahe. Mabilis na tumayo si Bastian at kumuha ng isang pirasong kahoy habang si Serafin ay nananatiling alerto sa likod ng kanyang mesa. Nang buksan ni Bastian ang pinto, bumagsak sa sahig ang isang matandang lalaki. Si Ponso, ang matandang hardinero ng mga Vergara na palaging nagbibigay ng mga sariwang rosas kay Serafin noon. Ang kanyang suot na kamiseta ay punit-punit at puno ng dumi, at ang kanyang mukha ay bakas ng mga pasa at sariwang dugo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Serafin. Mrs., tumakas na po kayo. Ang mahinang boses ni Ponso ay puno ng takot at pagmamakaawa. Pinaplano nilang ipasok kayo sa kulungan. Hawak ko po ang ebidensya. Sa gitna ng kanyang panginginig, dahan-dahang binuksan ni Ponso ang kanyang duguang kamao upang ipakita ang isang maliit na itim na bagay na tila isang susi sa kaligtasan o kamatayan ni Serafin. Kasabay nito, ang malakas na tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw mula sa dulo ng kalsada, papalapit sa kanilang kinaroroonan. Mabilis na kumilos si Natalia at Bastian upang alalayan ang nanghihinang katawan ni Ponso. Isinandal nila ang matanda sa isang tumpok ng mga lumang sako, habang si Talia ay nagmamadaling kumuha ng malinis na tubig at tela upang linisin ang dugo ang mukha nito. Ang bawat hapdi ng tela sa kanyang mga sugat ay iniinda ni Ponso ng may kasamang mahinang ungol-ngol, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Serafin. Tila ba doon lamang siya humuhugot ng lakas para manatiling gising. Dahan-dahang binuksan ni Serafin ang kanyang palad upang suriin ang ibinigay ng matanda. Isang maliit na itim na USB drive ang nakapatong sa kanyang balat. Malamig at tila may dalang bigat ng katotohanan. Ang bawat bahid ng tuyong dugo sa gilid nito ay nagsilbing saksi sa sakripisyong ginawa ni Ponso para lamang makarating sa San Isidro. Narinig ko po sila, Mrs. Hirap na pagkukwento ni Ponso. Ang boses ay tila nagmumula sa ilalim ng lupa dahil sa hina. Nag-aaway po sina Sir Felix at Doña Esmeralda sa loob ng library. Sabi po nila, gagamitin nila ang pangalan ninyo para ilihis ang investigasyon ng NBO. Pinalalabas po nila na kayo ang gumawa ng lahat ng illegal na transaksyon sa kumpanya. Niluluto na po nila ang mga dokumento. Naramdaman ni Serafin ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Hindi na siya nagulat sa kasamaan ng kanyang dating pamilya, ngunit ang malamang balak siyang mabulok sa kulungan para sa kasalanang hindi niya ginawa ay nagdulot ng matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Paano mo nakuha ito, Ponso? Tanong ni Serafin habang hinahaplos ang balikat ng matanda. Dati po akong inutusang maglinis sa loob ng control room ng CCTV nung 1 linggo. Sagot ni Ponso habang pinipilit ng ngumiti sa kabila ng sakit.
Alam ko po kung saan nakatago ang mga backup files. Akala po nila ay sira ang camera sa loob ng library, pero matagal ko na pong inayos yon ng palihim. Naka-record po doon ang lahat, ang kanilang mga usapan, ang pagpapakita ni Felix ng mga pekeng dokumento, at ang mismong utos ni Doña Esmeralda na ilaglag kayo. Nahuli po ako ni Felix bago ako makalabas ng mansyon, kaya ganito po ang hitsura ko. Pero hindi ko po binitiwan ang drive na yan. Isang matinding bugso ng emosyon ang humagupit sa dibdib ni Serafin. Ang isang tao na itinuring lamang ng mga Bergara na bahagi ng dekorasyon sa hardin ay siyang naging anghel na nagligtas sa kanya sa gitna ng kadiliman. Sa pagkakataong yon, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng katapatan. Isang bagay na hinding-hindi mauunawaan ng mga taong nabubuhay sa ginto. Bago pa man sila makapagpasalamat ng lubos, ang malakas at nakatutulig na tunog ng mga sirena ng pulis ay tumigil sa mismong tapat ng kanilang garahe. Ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ay pumasok sa bawat siwang ng pader, tila mga multong sumasayaw sa katahimikan ng gabi. Sumunod ang tunog ng sunod-sunod na yabag ng mabibigat na sapatos sa labas, at bago pa man makakilos si Bastian, isang malakas na kalabog sa pintuan ng yumanig sa buong garahe. NBI! Buksan ang pinto! Serafin Valmoria! Lumabas ka ng may itaas na mga kamay! Ang boses ng isang opisyal ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita, sapat na upang magising ang mga kapitbahay at lumikha ng isang malaking iskandalo. Mabilis na itinago ni Serafin ang USB drive sa loob ng kanyang medyas. Tumingin siya kay Bastian na mahigpit ang hawak sa kahoy, handang lumaban. "Wag, Bastian." Mahinahong utos ni Serafin, kahit na ang kanyang mga kamay ay nanginginig din. "Hayaan mo silang pumasok. Hindi tayo tatakas dahil wala tayong kasalanan. Thalia, dalhin mo si Ponso sa loob ng bahay. Huwag mong hayaang makita siya ng mga pulis hanggat hindi pa natin nasisiguro ang kaligtasan niya." Nang bumukas ang pinto, sinalubong ni Serafin ang 4 na ahente ng NBE. Ang nangunguna sa kanila ay may hawak na warrant of arrest at isang serye ng mga dokumento na may logo ng Vergara Holdings. "Mrs. Vergara, ayon sa reklamo at mga ebidensyang isinumite ng Vergara Holdings, inaaresto kayo sa kasong qualified theft, corporate espionage at money laundering," mariing sabi ng ahente. Tumingin si Serafin sa ahente nang may kasamang matatag na paninindigan. "Ang pangalan ko ay Serafin Valmoria. Hindi na ako isang Vergara. At kung ang ebidensyang sinasabi ninyo ay galing sa mga taong magnanakaw, asahan ninyong ang katotohanan ang dudurog sa kasong ito." Habang isinasakay si Serafin sa sasakyan ng pulis, sa gitna ng panonood ng kanyang mga kapitbahay, nanatiling diretso ang kanyang tingin. Alam niyang ito na ang huling hininga ng desperasyon ni na Esmeralda. Pagdating sa opisina ng SVD Horizons kinabukasan, habang nasa pansamantalang detensyon si Serafin, ang kanyang team na binubuo ni na Orsen at Bastian ay mabilis na nag-analisa sa laman ng USB. Ang bawat segundo ng video footage ay sapat na upang maging pako sa kabaong ng pamilya Vergara. Naririnig ang boses ni Esmeralda. "Siguraduhin mong nakapangalan kay Serafin ang lahat ng accounts na yan. Gagawa tayo ng trail na magpapatunay na siya ang nag-transfer ng bilyon-bilyong piso para sa sarili niyang kapakanan." Sa gitna ng krisis na ito, tumunog ang telepono ni Orsen. Isang malaking kumpanya na nakabase sa Singapore ang nagnanais na kumuha ng serbisyo ng SVD Horizons para ayusin ang kanilang naluluging lokal na partner sa Pilipinas. Ang pangalan ng lokal na partner na kailangang iligtas mula sa tuluyang pagkalugi at investigasyon. Ang Vergara Holdings, isang matinding twist ng tadhana. Ang kumpanyang gustong ipakulong si Serafin ay ang kumpanya ring kailangang iligtas ng kanyang kakayahan upang hindi tuluyang mabura sa mapa ng industriya. Napangiti si Orsen habang binabasa ang kontrata. Hawak na nila
ang alas ng katotohanan, at ang entablado ay nakahanda na para sa huling pagtutuos. Akala ni Doña Esmeralda ay tuluyan na niyang nailigpit ang tinik sa kanyang lalamunan nang makita niyang isinakay si Serafin sa sasakyan ng mga awtoridad. Sa loob ng marangyang mansyon, uminom siya ng tsa. Hindi nagawa ni Serafin kundi isang mapait at mabilisang timpla ng natitirang katulong. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, sa harap ng salamin, naroon ang isang matinding takot. Ang kumpanya ay unti-unti nang nilalamon ng utang at ang tanging paraan upang hindi sila mabulok sa kulungan ay ang pirma ng kinatawan mula sa SVD Horizons. Siguraduhin mong maayos ang lahat, Leandro. Mariing utos ni Esmeralda habang tinitingnan ang kanyang anak na tila isang anino na lamang ng dating sarili. Kailangan nating makuha ang tiwala ng CEO ng SVD na yan. Kapag nakuha na natin ang pondo mula sa mga taga-Singapore, tayo naman ang dudurog sa kanila. At ang babaeng yon, hahayaan nating mabulok siya sa loob habang tayo ay muling bumabangon. Tumango si Leandro ng walang kibo. Ang kanyang mga mata ay malalim ang itim sa paligid dahil sa puyat. Sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Serafin nung gabi ng party, ang matatag na paninindigan at ang lamig ng boses nito. Pakiramdam niya ay may malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang namatay kasama ng pag-alis ng kanyang asawa. Sinubukan niyang tawagan si Mirel upang humingi ng kaunting comfort, ngunit ang boses lamang ng operator ang paulit-ulit na sumasagot sa kanya. Isang paalala na ang babaeng binilhan niya ng 2 milyong pisong kwintas ay tinakbuhan na siya sa gitna ng unos. Samantala, sa isang tahimik na silid sa loob ng SVD Horizons, nakatayo si Serafin sa harap ng isang malaking salamin. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at sa tulong ng mga legal na dokumentong inihanda ni Orsen, pansamantala siyang nakalaya. Ngunit hindi siya babalik sa San Isidro upang magtago. Kinuha niya ang isang kulay pulang lipstick mula sa kanyang mesa. Dahan-dahan niya itong inilapat sa kanyang mga labi. Naalala niya ang boses ni Esmeralda noon. Sinasabihan siyang, ang pulang lipstick ay para lamang sa mga palengkera at mababang uri ng babae. Ngunit ngayon, ang kulay na ito ay hindi simbolo ng kababaan. Ito ay simbolo ng digmaan. Isinuot niya ang isang eleganteng navy blue business suit na sadyang ipinatahi niya para sa araw na ito. Ang tela nito ay makinis at walang kahit anong gusot, tila isang armor na magtatanggol sa kanya mula sa anumang panlalait. Kinuha niya ang kanyang mga mamahaling salamin at isinuot ito. Dahilan? Upang lalong maging matalas ang kanyang anyo. Wala na ang bakas ng babaeng nagluluto ng tsa at naglalaba ng mga damit ng mga Vergara. Ang nasa harap ng salamin ay isang babaeng handang bumawi sa lahat ng ninakaw sa kanya. Ready ka na ba, ate? Tanong ni Bastian na pumasok sa silid. Suot din ang isang formal na barong. Ang kaba sa kanyang boses ay hindi maikakaila, ngunit ang suporta sa kanyang mga mata ay nanatiling buo. Handa na ako, Bastian, sagot ni Serafin. Ang boses ay sadyang ginawang malamig at kalkulado. Matagal ko itong hinintay, hindi lang para sa atin, kundi para kay Ponso. At para sa lahat ng mga taong minaliit nila dahil sa tingin nila ay pagmamay-ari nila ang mundo. Dinala ni Orsen ang mga papeles at ang USB drive na ibinigay ni Ponso. Ang mga abogado ng Singaporean firm ay naghihintay na sa atin sa boardroom. Ang mga Vergara ay naroon na rin. At ayon sa aking source, desperado na silang pumirma kahit hindi pa nila nababasa ng buo ang kontrata. Wala silang ideya na ang perang kailangan nila ay may kasamang kondisyon na magtatanggal sa kanila sa sarili nilang trono. Ang paglalakbay patungo sa boardroom ay tila isang mahabang martsa patungo sa hustisya. Ang bawat yabag ng sapatos ni Serafin sa makintab na sahig ng gusali ay lumikha ng isang ritmo ng determinasyon. Habang papalapit sila,
Sa malaking pinto na gawa sa mabigat na kahoy, naramdaman ni Seraphine ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito takot, kundi isang malalim na kalmado. Ang bagyo ay tapos na sa loob niya. Ngayon, siya na mismo ang bagyong hahampas sa kanila. Sa labas ng pinto, naroon na sina Leandro at Esmeralda. Nakasuot sila ng kanilang mga pinakamagandang damit. Pilit na itinatago ang katotohanang sila ay gipit na. Nang marinig nila ang tunog ng papalapit na mga hakbang, tumayo sila ng tuwid. Inayos ni Esmeralda ang kanyang kwintas. Pilit na ibinabalik ang kanyang mapagmataas na aura. Hayan na ang tagapagligtas natin. Bulong ni Esmeralda kay Leandro. Ang boses ay puno ng pilit na pag-asa. Tandaan mo, Leandro, gamitin mo ang karisma mo. Kailangan nating makuha ang loob ng CEO na yan. Dahan-dahang itinaas ni Seraphine ang kanyang kamay. Ang kanyang mga daliri, na dati ay puno ng mga sugat mula sa paggawa ng gawaing bahay, ay malinis na ngayon at may maayos na manicure. Hinawakan niya ang malamig na hawakan ng pinto. Sa bawat pag-ikot ng doorknob, ang tadhana ng pamilya Vergara ay unti-unti nang naitatak. Nang bumukas ang pinto, ang maliwanag na ilaw mula sa loob ng boardroom ay bumulag sa mag-inang Vergara. Nanatiling nakatalikod ang upuan ng CEO sa gitna ng mahabang mesa. Nanatiling tahimik ang buong silid. Tanging ang mahinang tunog ng aircon ang maririnig sa paligid. Magandang umaga po, panimula ni Esmeralda. Ang boses ay puno ng plastik na paggalang. Kami po ang pamilya Vergara. Narito po kami upang formal na tanggapin ang inyong alok na partnership at iligtas ang ating mga kumpanya. Ang upuan ay dahan-dahang umikot. Ang bawat segundo ng pag-ikot nito ay tila 1 taon sa pakiramdam ni Esmeralda. At nang tuluyan itong humarap sa kanila, ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Ang mukha ni Seraphine Balmoria na may suot na pulang lipstick at matalim na tingin ang bumungad sa kanila. Ang panginginig ng mga kamay ni Esmeralda ay hindi na niya naitago. Ang tasa ng tubig na hawak niya ay bahagyang gumalaw. Lumilikha ng maliit na alon na tila nagbabadya ng kanyang tuluyang pagkalunod sa sarili niyang mga pagkakamali. Tila tumigil ang pagtibok ng mundo sa loob ng boardroom nang magtama ang paningin ni Doña Esmeralda at ni Seraphine. Ang tasa ng tubig sa kamay ng matanda ay tuluyang nayanig, dahilan upang tumalsik ang ilang patak sa kanyang mamahaling seda na damit. Ngunit tila wala siyang nararamdaman. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng pekeng sigla ay biglang naging kasing puti ng papel. Ikaw? Ang tanging salitang lumabas sa nangangatog na mga labi ni Esmeralda. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sumandal si Seraphine sa kanyang swivel chair. Ang kanyang mga kamay ay magkakapatong sa ibabaw ng mesa nang may perpektong poise. Ako nga, Doña Esmeralda, mukhang hindi ninyo inaasahan na ang manugang ninyong kabayo ay siyang may-ari ng kumpanyang hinihingan ninyo ng saklolo ngayon. Napahawak si Leandro sa gilid ng mesa upang hindi matumba. Ang kanyang puso ay tila hinahakot ng matinding hiya at pagkamangha. Seraphine, anong ibig sabihin nito? Ikaw ang CEO ng SVD Horizons. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangang humantong sa ganito? Bakit, Leandro? Para muli mong manakaw ang mga ideya ko at ibigay sa nanay mo? Malamig na sagot ni Seraphine. Narito tayo para sa negosyo, hindi para sa drama ng nakaraan. Maupo kayo. Dahan-dahang naupo ang mag-ina. Tila mga bilanggo na naghihintay ng sentensya. Inilabas ni Seraphine ang isang makapal na asul na folder at inilapag ito sa gitna ng mesa. Ang alok ng mga Singaporean investors ay dumaan sa akin, pagpapatuloy ni Seraphine. At bago ninyo pirmahan ang partnership na ito, nais ko munang ipakita sa inyo ang ilang mga dokumento na baka nakalimutan ninyong isama sa inyong financial reports.
Binuksan ni Seraphine ang folder. Tumambad sa harap ni na Leandro at Esmeralda ang mga kopya ng transaksyon ng mga shell companies na ginamit ni Felix sa money laundering. Ngunit ang pinakanakakagimbal ay ang mga orihinal na logs ng system kung saan napatunayang ang mga pirma ni Seraphine ay ginaya lamang gamit ang isang sopistikadong software. Alam ko ang balak ninyong pag-frame sa akin, ani Seraphine, habang binubuksan ng laptop at inihaharap sa kanila ang video footage mula sa USB ni Ponsonde. Sa screen, malinaw na nakita ni na Leandro at Esmeralda ang kanilang sarili sa loob ng library. Rinig na rinig ang boses ni Esmeralda na nag-uutos kay Felix. Gawin mo ang lahat, Felix. Ipalabas nating si Seraphine ang nagnakaw ng pera para mabulok siya sa kulungan. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan. Sino ang maniniwala sa kanya? Nabitawan ni Leandro ang kanyang panulat. Tumingin siya sa kanyang ina nang may matinding pait. Mami, totoo ba ito? Talagang binalak ninyong ipakulong ang asawa ko? Hindi nakapagsalita si Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Seraphine, ngunit wala na siyang kawala. Sa gitna ng tensyon, muling nagsalita si Seraphine ng may awtoridad. Ang kontratang nasa harap ninyo ay hindi isang partnership, deklara ni Seraphine. Ito ay isang hostile takeover. Ang SVD Horizons, kasama ang mga Singaporean partners, ay binili na ang lahat ng utang ng Vergara Holdings mula sa mga bangko. Simula sa minutong ito ang pamilya Vergara ay wala ng kontrol sa kumpanya. We are liquidating your assets to pay for the damages and the stolen funds. Hindi mo pwedeng gawin ito, sigaw ni Esmeralda. Tumayo siya at hinampas ang mesa. Kami ang nagpalaki sa iyo. Binayaran namin ang buhay ng nanay mo. Utang na loob mo sa amin ang lahat ng mayroon ka. Dahan-dahang tumayo si Seraphine. Ang kanyang taas ay tila lalong nadagdagan dahil sa kanyang paninindigan. Kinuha niya ang resibo ng tseke mula sa kanyang bulsa. Ang tsekeng ibinayad niya sa gabi ng party. Utang na loob. Tanong ni Seraphine. Ang boses ay puno ng pait. Bayad na ako, Doña Esmeralda. Ang tsekeng iyon ay sapat na para sa 10 buhay ng nanay ko. Ang utang ko sa inyo ay natapos na noong gabing pinakain ninyo ako ng damo sa harap ng maraming tao. Ang tanging utang na natitira dito ay ang utang ninyo sa batas. Kasabay ng kanyang huling salita, bumukas ang pinto ng boardroom. 2 ahente ng NBI, kasama si Orsen, ang pumasok. May hawak silang bagong warrant of arrest. Doña Esmeralda Vergara at Felix Vergara, inaaresto kayo sa kasong falsification of documents, money laundering, at obstruction of justice, mariing sabi ng ahente. Tumingin si Esmeralda kay Leandro, humihingi ng tulong, ngunit tinalikuran siya ng sariling anak. Nilapitan ni Leandro si Seraphine, sinubukang hawakan ang kamay nito. Seraphine, please, mag-usap tayo. Mahal pa rin kita. Pwede nating ayusin ito. Umatras si Seraphine. Kinuha niya ang isang piraso ng tissue sa mesa at marahang pinunasan ang kanyang palad. Tila ba may dumi siyang nararamdaman. Ang pag-ibig na walang kasamang proteksyon ay lason ni Leandro. Hindi mo ako minahal. Minahal mo lang ang pakiramdam na may isang taong handang magpakababa para sa'yo. Ngunit tapos na ang palabas na yon. Habang kinakabitan ng posa si Esmeralda, ang matanda ay nagsimulang magsisigaw ng mga pagmumura. Ang kanyang boses ay naging paos at tila isang hayop na nasugatan. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, bigla siyang napatigil. Humawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namilipit sa sakit at ang kanyang paningin ay nagdilim. Bumagsak si Doña Esmeralda sa sahig ng boardroom. Ang kanyang katawan ay nanginginig habang ang lahat ay nagkakagulo sa paligid. Habang isinasakay siya sa stretcher ng mga paramedics, tiningnan ni Seraphine ang kanyang dating biyenan. Walang saya sa kanyang mga mata. Tanging isang malalim na pakiramdam
ng katarungang sa wakas ay naisakatuparan. Naiwan si Seraphine sa gitna ng boardroom, tinitingnan ang malawak na tanawin ng lungsod mula sa bintana. Ang mga anino ng nakaraan ay unti-unti nang naglalaho sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang puti at malamig na silid ng ospital ay hindi amoy ng mga mamahaling pabango na kinasanayan ni Doña Esmeralda. Ang tanging nanunuot sa kanyang ilong ay ang matapang na amoy ng antiseptiko at ang tila nakakasakal na halimuyak ng mga lantang bulaklak sa gilid ng kanyang kama. Walang mga reporter na kumuha ng kanyang retrato, walang mga kaibigang nakikiramay. Ang tanging naririnig sa silid ay ang paulit-ulit at nakakabinging tunog ng heart monitor na tila isang orasan na nagbibilang ng bawat sandali ng kanyang pagbagsak. Nakalugay ang kanyang buhok na dati ay perpektong nakaayos at ang kalahati ng kanyang muka ay tila nawalan na ng buhay dahil sa stroke. Nakatitig siya sa kisame, ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat, ngunit puno ng matinding puot at kawalan ng pag-asa. Sa labas ng kanyang silid, 2 pulis ang nakabantay, isang paalala na sa oras na makalabas siya rito, ang susunod niyang hantungan ay ang malamig na rehas ng bilangguan. Pumasok si Leandro sa silid, ang kanyang mga hakbang ay mabigat at walang sigla. Wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya na lamang ay isang kupas na t-shirt at maong. Ang kanyang mga mata ay namumugto. Lumapit siya sa kama ng kanyang ina at dahan-dahang hinawakan ang kamay nitong wala ng pakiramdam. "Mami, wala na ang lahat." Basag ang boses na bulong ni Leandro. Ang mansyon, ang mga sasakyan, pati ang mga bank accounts natin. Kinuha na ng SVD Horizons at ng mga autoridad. Si Felix, dinala na sa city jail. Hindi siya pinayagang mag-bail dahil sa tindi ng mga kasong isinampa ni Seraphine. Isang patak ng luha ang kumawala sa kanang mata ni Esmeralda. Ngunit ang kanyang bibig ay nanatiling nakangiwi. Hindi makabigkas ng anumang salita ng pagsisisi. Ang dati ay makapangyarihang matriarka ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan. Nakaratay sa isang kama na binabayaran na lamang ng charity fund ng ospital dahil wala na silang pondo. Samantala, sa loob ng kulungan, nararanasan ni Felix ang impyernong hindi niya kailanman inakala. Ang taong dati ay nag-uutos sa mga katulong ay siya na ngayong inuutusan ng mga kapwa niya bilanggo. Ang tunog ng marahas na pagkalampag ng bakal na pinto ng selda ay nagsisilbing musika ng kanyang karma. Bawat gabi, ang tanging kasama niya ay ang amoy ng pawis at ang pagsisising huli na para itama. Sa kabilang dako ng lungsod, sa opisina ng SVD Horizons, nakaupo si Seraphine sa gitna ng katahimikan. Sa harap niya ay isang simpleng mangkok ng mainit na sabaw ng manok na niluto ni Thalia. Pinagmamasdan niya ang usok na lumalabas mula rito. Isang malaking kaibahan sa mangkok ng damo na inihain sa kanya noon. "Ate, may tumatawag mula sa landline ng mansyon." Anunsyo ni Bastian habang ibinibigay ang wireless phone. Si Leandro, huminga ng malalim si Seraphine at kinuha ang telepono. "Ano ang kailangan mo, Leandro?" "Seraphine, pakiusap." Ang boses ni Leandro ay puno ng pagmamakaawa, tila isang batang nawawala sa dilim. "Ang mami, baka pwedeng dalawin mo siya. Hirap na siya. At ako, wala na akong mapuntahan. Kinuha na ng bangko ang bahay. Seraphine, asawa mo pa rin ako. May pinagsamahan tayo." "Ang pinagsamahan natin, Leandro, ay tinapos mo noong gabing mas pinili mo ang pananahimik kaysa sa protektahan ako." Malamig na sagot ni Seraphine. "Ang bawat luhang iniyak ko sa loob ng 3 taon ay sapat na para bayaran ang anumang awa na hinihingi mo ngayon. Huwag mo nang gamitin ang salitang asawa dahil matagal mo nang pinatay ang kahulugan niyon." Binaba ni Seraphine ang telepono at muling tumingin sa bintana. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa salamin, malakas at tila naglilinis ng dumi ng lungsod.
Pagsapit ng gabi, naglalakad si Seraphine palabas ng gusali nang mapansin niya ang isang figura na nakatayo sa ilalim ng malakas na ulan sa tapat ng kanyang gate. Si Leandro. Basang-basa ito, nanginginig sa lamig at nakatingin sa kanya ng may matinding desperasyon. Hindi ito gumagalaw, tila ba naghihintay ng isang himala na muli siyang papasukin sa buhay ng babaeng dati ay itinuturing niya lamang na anino. Ang liwanag ng poste ng ilaw ay tumatama sa mukha ni Leandro. Ipinapakita ang kanyang tuluyang pagkawasak. Ngunit sa likod ni Leandro, sa loob ng isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan, may isang pares ng mga mata, ang lihim na nagmamasid. Isang misteryosong figura na may hawak na isang lumang dokumento na may pangalan ni Seraphine. Ang malakas na buhos ng ulan ay tila isang malupit na kurtina na naghihiwalay sa dalawang taong dati ay nangakong magsasama sa hirap at ginhawa. Sa labas ng gate ng gusali ng SVD Horizons, nakatayo si Leandro, basang-basa at nanginginig. Ang kanyang mamahaling sapatos ay lunod na sa baha. At ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo, nagbibigay sa kanya ng itsura ng isang taong tuluyan ng tinalikuran ng tadhana. Dahan-dahang lumabas si Seraphine mula sa lobby. Hawak niya ang isang malaking itim na payong. Ang bawat hakbang niya ay maingat at puno ng dignidad. Nang makita siya ni Leandro, tila nabuhayan ito ng loob. Humakbang ang lalaki papalapit. Ang kanyang mga kamay ay nakaabot na tila may hihinging limos. "Seraphine, please!" Ang boses ni Leandro ay halos malunod sa tunog ng ulan. "Nagkamali ako. Ngayon ko lang naintindihan ang lahat. I realize na ikaw lang ang totoo sa buhay ko. Lahat ng ito, ang pera, ang pangalan ng mga Vergara. Walang kwenta kung wala ka. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mag-umpisa tayo sa San Isidro, kahit saan, basta magkasama tayo." Tumigil si Seraphine sa harap ng gate. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang payong upang makita ang mukha ng lalaking minsan ay naging Diyos ng kanyang puso. Tiningnan niya ang mga mata ni Leandro na dati ay pinaghuhugutan niya ng lakas. Ngunit ngayon ay wala na siyang makita, kundi ang kawalan ng paninindigan at ang labis na pagmamahal sa sarili. "Leandro, tignan mo ang sarili mo." Mahinahong simula ni Seraphine. Ang boses niya ay hindi galit, kundi puno ng isang nakakangalay na pagkapagod. "Nandito ka dahil wala ka nang babalikan. Nandito ka dahil kinuha na ng bangko ang kumpanya ninyo at tinalikuran ka na ni Mirel. Hindi mo ako hinahanap dahil mahal mo ako. Hinahanap mo ako dahil ako ang tanging taong marunong mag-alaga sa'yo sa gitna ng hirap." "Hindi totoo yan. Mahal kita." Sigaw ni Leandro. Ang kanyang mga luha ay sumasama na sa agos ng ulan sa kanyang pisngi. "Ang pag-ibig ay hindi lang nararamdaman, Leandro. Ang pag-ibig ay ginagawa. Ang pag-ibig ay ang pagtayo sa tabi ko noong pinapakain ako ng damo ng nanay mo. Ang pag-ibig ay ang hindi pagnanakaw sa perang pinaghirapan nating dalawa para lang ibili ng kwintas ang ibang babae." Pait na dugtong ni Seraphine. "Pinatawad na kita, Leandro. Pinatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa puso ko. Pero ang patawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik." Ipinayong ni Seraphine ang kanyang sarili ng maayos. Ang bawat butil ng ulan na humahampas sa kanyang payong ay tila nagpapatibay sa kanyang desisyon. "Umalis ka na. Huwag mo nang hintaying tawagin ko ang security. Hayaan mo na ang huling alaala ko sa'yo ay ang paglayo mo ng may kaunting natitirang dangal." Tinalikuran ni Seraphine si Leandro at dahan-dahang naglakad pabalik sa loob ng gusali. Ang tunog ng pagsasara ng gate ay tila huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang buhay na puno ng luha. Narinig niya ang mahinang pagsigaw ni Leandro sa labas, ang paghagulgol nito sa gitna ng bagyo, ngunit hindi na siya lumingon. Alam niyang ang sugat ay hindi gagaling,
kung paulit-ulit niyang hahawakan ang patalim na sumugat sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Seraphine sa ospital. Sa huling pagkakataon, dinalaw niya si Doña Esmeralda. Ang matanda ay nakaratay pa rin, hirap igalaw ang kalahati ng katawan. Pagkakita kay Seraphine, ang mga mata ng Donya ay nangunot, tila may sasabihing masama. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay isang mahinang ungol. Nilapitan siya ni Seraphine at inayos ang kanyang kumot. Hindi na ako galit sa inyo, Mami. Salamat dahil sa kalupitan ninyo. Natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Ang bill ninyo sa ospital para sa buwang ito ay bayad na. Pagkatapos nito, ang social service na ang bahala sa inyo. Ito na ang huling beses na makikita ninyo ako. Yumuko si Seraphine at hinalikan ng noo ng matanda. Isang halik ng pamamaalam at tuluyang paglaya. Lumabas siya ng silid nang may magaan na pakiramdam. Ang bawat hakbang niya sa hallway ng ospital ay tila nagtatanggal ng mga kadenang bakal sa kanyang mga bukong-bukong. Paglabas niya ng ospital, sinalubong siya ni Orsen. Ate, handa na ang lahat sa San Isidro. Ang bahay ni Nanay ay tapos na. Simple lang, pero gaya ng gusto mo, malawak ang hardin at puno ng mga rosas. Napangiti si Seraphine. Ito ang tunay na tagumpay, hindi ang pagkuha sa kumpanya ng mga Vergara, kundi ang pagkakaroon ng tahanan kung saan ang bawat paghinga ay malaya at ang bawat hapunan ay puno ng tunay na pagmamahalan. Ngunit bago sila makasakay sa sasakyan, may isang lalaking nakasuot ng formal na coat ang lumapit sa kanila. Inabot nito ang isang asul na envelope kay Seraphine. Mrs. Valmoria, ako po ang abogado ni Don Ramonier Vergara, ang pumanaw na ama ni Leandro. Simula ng lalaki. May iniwan po siyang isang lihim na testamento na bubuksan lamang kapag ang kumpanya ay tuluyan ng bumagsak o kapag ikaw ay lumisan na sa pamilya. Nakasaad po rito na ikaw ang itinalaga niyang tunay na tagapagmana ng isang malaking lupain sa Palawan na hindi alam ng kanyang asawa at mga anak. Nanlaki ang mga mata ni Seraphine habang binabasa ang dokumento. Ang misteryosong figura na nagmamasid sa kanya kagabi ay ang abogadong ito. Tila ba kahit ang yumao niyang biyenang lalaki ay alam na ang kanyang pamilya ay hahantong sa ganitong pagkaguho at itinabi ang kayamanang ito para sa nag-iisang taong may malinis na puso. Tumingin si Seraphine sa asul na langit. Ang araw ay sumisikat na. Nagbibigay ng bagong liwanag sa kalsadang puno pa ng mga bakas ng ulan kagabi. Lumipas ang 2 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Tinatangay ang mga bakas ng pait at iniiwan ang matabang lupa para sa isang bagong simula. Sa isang payapang bahagi ng San Isidro, ang sikat ng umaga ay malambot na tumatama sa mga talulot ng mga rosas sa hardin ng isang hindi kalakihang bahay. Ang puting pintura nito ay malinis at ang bawat bintana ay nakabukas upang papasukin ang sariwang hangin at ang huni ng mga ibon. Sa loob ng bahay sa isang mesang gawa sa matibay na nara, nakahain ang isang masaganang almusal. May mainit na sinangag, sariwang prutas, at ang halimuyak ng bagong timplang kape. Wala nang pilak na bandehado, wala nang porselanang madaling mabasag. Ang tanging naroon ay ang tunog ng masayang pag-uusap at ang kalansing ng mga kubyertos ng mga taong tunay na nagmamahalan. Napakasarap ng luto mo ngayon, Seraphine. Nakangiting wika ng kanyang ina habang dahan-dahang sumusubo. Maayos na ang lagay nito. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa sigla, malayo sa hitsura ng naghihingalong pasyente sa ospital noon. Ngumiti si Seraphine at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Para sa iyo ang lahat ng ito, Ma. Dito, wala nang magdidikta kung ano ang dapat nating kainin. Dito, bawat subo ay puno ng kapayapaan. Ang SVD Horizons ay hindi na lamang isang maliit na opisina sa garahe. Ito ay isa na ngayong malaking pundasyon na nakabase sa Palawan at Maynila, na nagbibigay ng libreng legal at financial advice sa mga kababaihang biktima
ng domestic abuse at biktima ng sistemang mapangapi. Ang lupaing ipinamana ni Don Ramonier ay naging isang sanctuary, isang kanlungan kung saan ang mga sugatang kaluluwa ay tinuturuang muling lumipad, malayo sa ingay ng lungsod, sa isang maliit na munisipyo, sa isang malayong lalawigan, isang lalaki ang tahimik na naglalakad patungo sa kanyang trabaho. Si Leandro ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang simpleng clerk sa isang kooperatiba. Wala na ang kanyang mga mamahaling suit. Suot niya ay isang simpleng uniforme na siya mismo ang naglalaba at namamalansa. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga lumang magazine sa lobby ng kanilang opisina, nahagip ng kanyang paningin ang isang pabalat. Naroon ang mukha ni Seraphine, masigla, makapangyarihan, at may tunay na ngiti. Ang artikulo ay may pamagat na The Woman Who Turned Stones into Diamonds. Matagal na tinitigan ni Leandro ang larawan. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim at tahimik na pagsisisi. Napagtanto niya na ang pinakamalaking pagkakamali niya ay hindi ang pagkawala ng kumpanya, kundi ang pagpapakawala sa nag-iisang babaeng naging tahanan sana ng kanyang kaluluwa. Malungkot siyang ngumiti at dahan-dahang isinara ang magazine, tinatanggap ang kanyang tadhana ng may kababaang loob. Sa isang charity ward ng isang pampublikong ospital, si Doña Esmeralda ay madalas na nakatitig sa bintana. Ang kanyang stroke ay nag-iwan ng permanenteng pinsala sa kanyang pagsasalita, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling gising. Sa bawat gabi ng kanyang pag-iisa, naririnig niya ang alingaw-ngaw ng sarili niyang tinig sa piging noong gabing iyon. Mukha ka namang kabayo. Ang bawat alaala ng kanyang kalupitan ay tila mga anino na sumasakal sa kanya. Sa huling pagdalaw ni Seraphine, bago nito tuluyang putulin ang ugnayan, naisulat ni Esmeralda sa isang pirasong papel ang kanyang huling salita. Ako pala ang totoong kahihiyan. Iyon ang kanyang naging huling sentensya, ang mabuhay sa loob ng isang katawang bilanggo ng sarili niyang mga pagkakamali. Bumalik ang diwa ni Seraphine sa kasalukuyan nang marinig niya ang tawag ni Bastian mula sa hardin. Kasalukuyang tinuturuan ng kanyang kapatid si Orsen kung paano mag-ayos ng mga bagong punla. Ang tawanan nila ay umabot hanggang sa loob ng silid, isang himig ng kaligayahan na hindi kailanman mabibili ng anumang yaman ng mga Bergara. Tumingin si Seraphine sa salamin na nakasabit sa dingding. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Wala na ang bigat sa kanyang mga balikat. Ang babaeng nakikita niya ay isang babaeng marunong magpatawad, ngunit hindi nakakalimot sa sariling halaga. Natutunan niya na ang tunay na hustisya ay hindi laging nakukuha sa pamamagitan ng pagganti, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita na ang taong itinuring mong basahan ay may kakayahang maging isang diamante. Hinaplos niya ang kanyang leeg, kung saan naroon ang isang simpleng kwintas na gawa sa mga butil ng kahoy, isang regalo mula sa mga kababaihan ng San Isidro. Mas mahalaga ito sa kanya kaysa sa anumang brilyante, dahil ang kwintas na ito ay simbolo ng pasasalamat, ng pakikibaka, at ng tagumpay. Ang kwento ng kanyang buhay ay hindi nagtapos sa isang madilim na mansyon. Nagsimula lamang ito nang matapang niyang iwan ang mangkok ng damo upang hanapin ang sarili niyang hapagkainan. Sa huling sulyap sa asul na langit, huminga ng malalim si Seraphine, tapos na ang gabi. Ang bagong umaga ay hindi na lamang isang pangako. Ito ay ang kanyang kasalukuyan, ang kanyang kapayapaan, at ang kanyang tagumpay. Ang bawat patak ng ulan noon ay naging hamog na nagbigay ng buhay sa kanyang bagong mundo. At sa dulo ng lahat, napatunayan ni Seraphine na ang pinakamalakas na tao ay hindi ang nananatiling nakatayo sa itaas, kundi ang taong binalasubas at niyurakan ang dangal. Ngunit piniling tumayo ng mas matayog at mas mabuti kaysa sa mga taong sumugat sa kanya.